Hello, what's up mga toys? So welcome back for another unboxing video natin. Kung nakikita nyo, this is the Mafex 126 Batman Hash knockoff by City Toys. So ayun, ang dami ko naririnig na this one is same size as the authentic one and napakaganda raw. So tara, i-open na natin siya. So here's the inclusion inside the box. We have the standard stand ng City Toys, and of course we have the gargoyle stand as well. So yung authentic is same din nito, and wala ako ng authentic to compare, but I watch the some of the videos of the authentic Batman Hash 126 by Mafex, and I just noticed na itong gargoyle ng City Toys, yan, as you can see guys, look at the weathering effect, you know. Tapos much darker siya. At saka ayan, ang ganda talaga. May ultimo dito mismo sa pave na to, itong platform na to is may weathering effect pa rin. Yung authentic kasi sobrang kinis niya, sobrang smooth. Wala siyang mga ganitong effects. Ayan. Wala yung mga yan. Sin wala. Tsaka much darker siya. Mas maganda to tignan compare sa authentic. Mas maganda to. Yung pagkaka-paint color niya, yung weathering effect niya, mas maganda tong ginawa ng City Toys. And good job for that one, City Toys. Kaya another bang for the buck tong knock-off na to talaga. Of course, here we have Batman, Bruce Wayne. Ayan, as na-notice ko lang na medyo mas malaki nga lang talaga siya. Hindi ko talaga ma-compare to dahil wala authentic. And yung ibang City Toys ko ngayon is wala rito. Nasa ko ngayon nag-out of town ako, kaya wala akong dalang ibang toys. Ito lang yung nabit-bit ko and na-review ko siya outside. And ito yung kasama niya, inclusions niya. Of course, yung figure natin. And we have the angry expression or mad expression na head sculpt. Tapos meron tayo dito yung sa grappling hook, yung shorter version, and of course the longer one. I heard na sa authentic ata, ito is parang wired. Pwede ma-bend. Ewan ko lang dito. Medyo nag-aalangan ako, baka maputol. Hindi ko alam, pero gagawa natin ng paraan yun. Gagawa rin tayo ng grappling hook na atali, para mas maganda. Then of course we have 4 batarangs here, and total of 4 batarangs. Then magkaiba ang design. This is the first one. Itong design nito actually para siyang yung batarang ni Robin. Then of course the bat symbol batarang. Ayan. Meron tayong 4 niyan. Tapos meron tayo ditong total of 1, 2, 3, 4, 5, 6 plus yung nakakabit 7 alternate hands. So we have the open palm hands, we have the relaxed hands, we have the what's this, grabbing hands, I guess. Medyo naka-open siya. I guess this is one, yung kamay na siya, this is for holding the cape, I guess, for gliding. Pwedeng ganun siya, or pwedeng hawakan yung batarang. Subukan natin. Ito nga. Pwede siyang pang-hold yung batarang, pwede mong i-hold yung cape pag nag-glide siya. Yun siguro ang nito. And of course, we have the another pair of hand na may hawak na mismong batarang. Yan. Throwing batarang hand something. Parang ganun. And, ito pala yun. So, ito yung panghawak ng pang-glide ng cape. Yan, ito yung panghawak ng cape. Sorry medyo malabo yung video natin. Ayan, may awang siya kung tutuusin. Oo, ito nga yun. Ito yung pang gliding cape na kamay. Ito yun. Yung isa talaga pang throw ng batarang. Sorry. Mali yung pagbaligtad natin. And of course we have here the alternate hand na may grappling hook.
Yan. Dito mo ilalagay sa butas yung kanina, yung itong mga, yan, yung grappling cable. Ayun, napansin ko na yung cape is, nakahawak kasi ako nung authentic na blue and gray version nito, hindi na Batman hash. Napansin ko lang is, yun kasi is medyo makapal at mas maganda yung wired nun. This one is very thin, this one is thinner, and even the wired inside the cape is a little bit thinner as well. Mas maganda sana kung yung quality nito same nung coat ni Gambit, kasi yun makapal yun tsaka maganda yung wired nun, na parang ang dami niyang wired dun sa coat na yun. Mas maganda i-flex, but well, syempre coat yun kaya makapal, and this one is cape lang, para siyang para siyang cape ni Darth Vader. Ayun. Tapos nakaipit lang siya dito, and napansin ko, ayan, meron siyang butas dito, ayan nakatusok yung itong dito sa kanyang shoulder para maipit lang yung cape. Actually, mamamod natin tong cape may mga extra wired capes pa ako dyan tsaka kulot pwede ko siyang i-mod. Then of course, let's check the articulation of the head, left and right, up and down. Mas nakakayuko siya kaysa sa ganoon Let's check the butterfly joints. Ayan, nakakapag cross arm siya. Sobrang tight kung tutuusin, as in tight talaga siya. The bicep swivel, the elbow joints, the wrist swivel, tsaka yung peg niyan up and down, lahat okay siya. As expected from City Toys, sobrang tight talaga ng mga joints nila lagi. Yung ab crunch, up and down yan, meron dito and meron doon sa waist, side by side. Then yung belt nya natatanggal to pwede yung up and down. I just noticed na may mga excess plastic nga lang. Ayan gaya nyo, nakikita nyo, hindi naman masyadong noticeable pero kita sa video. And yung ibang review nila sa City Toys Batman, laging ganyan. Para siyang, alam niyo sa Gundam, yung pinagputulan ng mga runners, may mga excess pa. Parang ganun. Siguro yung pinagmoldehan na ito. And of course, syempre makikita niyo yung mga ibang joints na nakalabas. Ayan gold pins. Kasi naman, this is minimal lang naman since this is a knockoff. And napansin ko wala akong issue sa paint, since this is gray and black lang. Wala siyang mga bleeding. Actually, wala masyado. Although, ayun lang, makikita mo, sobrang, ewan ko kung makikita. Ayan lilit lang naman, mga linya lang. Hindi siya noticeable. Of course, we have the drag down joints sa thighs niya. Ayan na yung masasagad sa likod. Pero pag paharap, ganyan. Sa kanyang knee articulations. Tapos, wala siyang boot swivel, pero kanyang ankle pivot, and of course yung matigas na toe joint pagbago. Tara, let's give some action pose for Batman.